Kaban na mayong adlaw ug welcome sa itong programa nga Department and Focus kundi nato makauban na ang mga department managers alang sa pagpaabot sa ilang mga gipanghingusgan nga mga programa ug inisyatibo alang sa kayuhan sa itong mga katawhan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kini si George Bacos gikan City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon. Of course ni Mayor Rolando Clarix uy man sa pagpangulo sab sa itong City Information Officer Mr. Ayan Fuentes. Ug dinhi higayuna sa itong edisyon sa Department and Focus espesyal nga edisyon labi na sa tibuok bulan sa Agosto. Entrada pagyud karon sa Agosto, August 1 mo na nga nagsugod na gyud na feel na nato ang kapistahan no. Fiesta season dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Nya maki-update usab kita sa pagpangandam sa atong lokal nga panggamhanan labi na ilabihan kadaghan nga mga activities ang ato ang gihan-ay alang kaninyo mga katawhan nato dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. And of course, first hand nato nga may bawaan karon ang update pinagyo sab sa ato ang YC City Tourism Officer Sir Marky Halapadan. Sir Marky, good morning imong pagpanimbaya sa ato ang mga suking tipaminagtiglantaw. Yes, George, maayong buntag no kanatong tanan sa mga kagay-anons nga nagtan-aw karon sa Infocus. Maayong buntag on behalf of our Higala Eye Festival Committee Chairperson Mayor Rolando Clarix Uy, and of course our co-chairperson si Ma'am Sheila Lumbatan, the Chief of Staff, and of course our Committee Chair on Tourism, Councilor J. Roa Pascual, and the City Tourism Office being the Secretariat of this year's Higala Eye Festival Committee. Maayong buntag, bulawanong buntag kanatong tanan. That's right, no? So, nag-start na yun, no? Ang kining ma-feel na ginato ang season sa fiesta, labi ng ubay-ubay na gitaga mga kining mga updates, mga gipanghanay nga mga events alang sa atong mga katawhan. Yun man sa atong mga silingan usaba nga mga dapit. So far karon Sir Marky, kumusta? Kumusta? Okay, no, as announced no sa ato ang Higala Eye Festival page, and of course ato na po na-announce po sa mga lain-lain nga mga outlets no nga ato ang launching for this year's Higala Eye Festival will be tomorrow, Friday, August 2 diha sa Rio de Oro Boulevard. And then mag-start na po ang atong month-long no nga mga fiesta activities. That's right. So inana niya. So far karon na Sir Marky, labi na nga ugma na yung kining adlaw ang ato ang pagpahigayon sa launching niya. Gi-anticipate nato nga libuan gyud no ka mga katawhan samot na karon nga medyo mas dako, mas taas ang ato ang kanang stretch nga i-occupy dira sa ato ang boulevard. So far kumusta inyong pagpangandam karon Sir Marky? Yes, in fact, the other day, na-start na ato ang setup na physical setup sa ato ang Rio de Oro Boulevard. And naay portion sa atong boulevard nga na temporary close lang sa the meantime no starting the other day until tomorrow. Yes. No, especially diha sa may Montalvan to Marcos Bridge na stretch. But rest assured sa atong mga gustong pa mag-jog o mag-walk diha sa atong boulevard na available gihapon ang direct aban nga mga portions sa atong boulevard like Consolacion to Punton and ang atong Gerborja to Montalvan. That's right. No? So nagihapoy area nga to ang mga katawhan labi na katong hapon so okay gid dira nga mag-jogging, mag-walking no. So dugay na tanan na pahibalo usab no sa ato ang nagkadiya mga Facebook pages ang kining atong advisory kabahin usab sa closure kundi I think karong adlaw no ang kining total closure gyud sa ato ang area August 1 and August 2 kay tungod lagi nagaplastar na ta didto og na ato mga kahimanan for the safety of our kining kaigsuonan lang pod. So unsay ilahang makuan Sir Marky kining ma-expect sa ato ang launching karong tuiga unsay pinasahi karong tuiga Sir Marky? Okay, so tomorrow no it's a first time pod sa atong launching nga nagitoy Holy Mass. Okay. It's going to be first Friday tomorrow. So natay Holy Mass will bring the image of our patron saint, Saint Augustine, sa Rio de Oro Boulevard. It will start by 4:30 p.m. So datong Saint Augustine, ang atong Birhen sa Kota, and of course our Santa Monica na nga mga images dito no. And we will start with the Holy Mass and then 6 p.m. ang ato ding grand launching. So 6 p.m. ang atong grand launching, we will present all the activities for the Higala Eye Festival, especially ang ato ang core and major events. Aside pa ato pang mga minor special events o ang ato mga parallel events. And one thing new tomorrow will be the launching also of our
Higalay Friendship Band. Okay. So, kanang Yes, wristband. bracelet, Yeah. yes. So, na tomorrow, i-launch na to na because, we rise Cagayanon sa As Swan. So, one. that friendship band will also symbolize the unity and collaboration and support among the Cagayanons. And Yes. overcoming all the challenges and of course celebrating together Yes. sa tanan pod nga mga achievements and milestones of the That's city. right. Well, that's right. No, nindot nga innovation asab kay magbinansili ay niya ta dito og mga wristbands no, and of course kana atangin na ninyo ato ang launching og asa ta maka-avail ni ana no tomorrow, and of course aside from that Sir Marky ubay-bay sabtag mga kalingawan nga angay atangan sa ato ang mga kaigsuonan ug And before na ko malimtan Yes, George, yes, Sir tomorrow Mikey. pod upon sa tong launching we'll also have fireworks display. Yes. Fireworks tomorrow to also mark the Start. the Higalay Festival officially open. Yes, yes. And then part 3 din sa tong program tomorrow is ang ato ang concert. So we have stand-up comedians tomorrow such as Negi and Petit, and then Silent Sanctuary That's to right. also entertain the Cagayanon. That's right, no. So with that libuan gyud no ka mga kaigsuonan nato ang Mulantaw ugma niya panginaot lang ginato tabangan nato ampo nga maayo lang unta ang tempo nato kay open ground sa labas siya. Yes, and as per ato ang weather forecast Yes, tomorrow, yes. medyo naagid siya chance of rain, naagid siya sa mga 30 to 40 chance of Yes. rain, but giyahan gyapon ta. That's Ampo right. lang gid tanong nga dili gid mag-ulan tomorrow para mas mag-enjoy gyud ang Yes, atong mga yes. katawhan kay dahil ra gid to maayo ang atong Maayong panahon tempo, kay yes. syempre maka stress ta, maka-celebrate gid That's ta. right. Makalakaw-lakaw gid ta no. So kana lang gid ang atong iampo. We're That's right. hoping ma-okay ra gid ang panahon tomorrow. Bita, no? So ato nang ipangaliyaw usab kang Senior San Agustin no sa pagsugod usab siyang kapistahan, and ato usab nga gihangyo ang ato ang mga katawhan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga to join us no sa ato ang Santos nga misa isip kini gyud kay ang nakasentro gyud sa ato ang kasaulugan mo man gyud ang kapistahan no ni Senior San Agustin. So unsay mas maayo pagsugod kundi ang Santos nga misa gyud. And aside from that Sir Marky, kung maghisgot usab kita og security nga matang alang usab sa ato ang kining celebration tomorrow, kumusta usab atong coordination with Kokpo and other kining agencies nato Sir Marky? Yes, na tayo mga several meetings na with our security group, and in fact tomorrow we had a meeting with our incident management team. Yes, Kaya yes. ato naman yung gi-activate ang atong incident management team, not just for the launching but for the The entire whole Higalay month. Festival Yes, activities. Kay importante jud kaayo nga as we celebrate, no, importante kay ang safety and security Yes, sa atong mga yes. katawhan kay daghan magyud no mosalmot, daghan gusto mo tambong o mo witness sa atong mga activities, and we have to ensure no the safety and security sa atong mga katawhan. So nakalatag na ang atong mga security plans, the traffic management plan, and of course ang atong mga partners no from the Yes. Cagayan de Oro City Police Office headed by our City Director Colonel Salvador Radam, sa atong CDR-RMD headed by Sir Nick Habagat, sa atong ang Task Force Oro Colonel Monda, and of course atong Bureau of Fire Protection no, sa atong District Fire Marshal William David, and of course atong Coast Guard, Yes. and ang ato pong RTA headed by Engineer Nanito Oclaret, and ato mga force multipliers, Yes, yes. ang ato ang mga barangay tanons, ato na po na silang gi-integrate, gi-appeal gyud kay para Yes. mas daghan gyud ang Mulantaw mubantay sa ato ang mga venues, sa atong mga kadalanan, and hopefully masabtan po sa atong mga katawhan no nga medyo matight ang security upon entering sa atong mga Yes, venues, yes. and of course na yung mga kadalanan nga ma-disrupt gyud kay That's right. To give no, way to give way sa atong mga kapistahan, and of course masabtan po na sa atong mga For katawhan. sure, We for we sure. only celebrate fiesta once a year, That's right. and this is going to be month long, so gihangyo po nato itong mga katawhan nga no, magpasensya ta Yes. kay Jutay pagsabot lang yun. Jutay pagsabot ang pasensya kay para po niya nga mahimong mabalang puso natong kasaulugan. That's right, no? And speaking of kining tight security sa entrance, Sir Marky, unsay pamaagi, unsay scheme nato ni ini one entrance policy or nanay multiple entrance with securities nga naka-detail? Tomorrow, naatay entrance diha no nga na frisking area diha sa atong Jarbor hang entrance Yes, going to the Rio de Oro Boulevard. And we also have entrance dito sa may Marcos Bridge. So ilalom sa kanang between Barangay 17 and Barangay Consolacion. So pwede po dito makaadto atong mga katawhan makaagin no, and dinhi lang sa atong Montalban area ato lang gi-close kay
para po na sa ato ang mga bisita, yes, no, yes, nga atong yes, mga gipang-invite VIPs, po, yes. mga visitors, guests and visitors nga atong gipang-invite. That's right. So again, no, for the public, general public, ang atong entrance, pwede ta makaagi dito sa J.R. Borja, going to Rio de Oro Boulevard, o pwede po ta dito gid sa Marcos Bridge. Yes, boss. yes. Ang ato pong mga sakyanan for the general public, kung nasa na mga like families Yes, yes. going together, pwede na to maparkingan ang diya nga area pag Consolacion to Puntod. Okay. Pasakay, diya maagi ang atong public. Yes, yes. Dayan na po yung mga do's and don'ts. So we will post Yes, yes. later on, no, kung unsay mga pwede dadon. I think we can show it now, no, sa ato ang kuan usab sa ato ang do's and don'ts kay aron usab nga mas maibaw-an gyud sa ato ang mga sukinti. Kay ilabi na importante kayo ning kining angay gyud unsay angay natong buhaton ug unsay dili angay, and of course unsa-usay angay nato nga likayan, especially kaning mga kabataan kay for sure magpunsisok ang kining mga tawo niya kasagaran ni ini mga wala niya ang mga bata. So kuan kayo mga backpacks, bawal. mga kung inasmash as ka na pagdala sa mga dagko nga mga backpacks, ang pagsuot og kalo no sa event area, and of course mga liquors, and then pagpalupad sa drone. Ang kaning pagpalupad sa drone na atay mga I think natay accredited, no? Accredited nato nga mga drone, no? Yes, yes. Maglukat man gina sa permit. I think with coordination usab nato sa ato ang COCPO, and of course diri sa atong buhatan, ahead of time nagkuan na sila daan, nagpa-register na sila daan Sir Marky, no? Nya mapasalamaton sabta sa ilahang pagsanong gyud pod. No? Yes, kay importante gid kay na siya, no? So pakita nato sa atong screen kanang ato mga ginadili, mga do's and don'ts. So hangyo lang sa itong mga katawhan, no, nga ato lang ginang i-follow para din na po maglisod no, sa pagsulod sa venue tomorrow. Para smooth na po ang atong pagsulod o gawa sa atong venue. That's right. So, ron kay lagi ang tuang usa sa gilantaw nini is ang tuang top kining priorities ang security sa tuang mga katahan. Well, anyway, sa nakalabay usab nato nga mga kalihukan gipahigayon nato dira sa Rio de Oro Boulevard na himuon sa palampuson. So, kini dako gid pod kay ato ang pag kining panlantaw, no, nga mamahimo siyang malampuson. Unya kini nga sa ato ang grand launching, Sir Marky, kay kaniadto kanang medyo taas-taas gyud ang ato ang programa karon, murag I think natay gihimo sab nga medyo ma-shorten karon mas taas pang celebration nato karon. So with kining pagpahibalo nato sa ato ang calendar of activities, Sir Marky. Yes, tomorrow sa pag-present nato sa mga activities, no, so 30-seconder lang to 1 minute lang nga mga teaser video, and then the host will just announce then nga muna siya nga mga activities. So mubuo ra gid siya kay para paspas ang atong program. That's right. No, kay para mas daghan pa mas ma-enjoy ang atong mga katawhan kay para sayo pa sad makasugod ang concert, para sayo pud ta makauli sa atong mga sa mga panimala. Dito mabilay, no? Although Sabado man din pagkaugma. Yes. Pero no, atong paningkamutan nga sayo ta mahuman. Yeah, with that, no, I think ang ato usab nga kining City Council aduna pud sila motion nga to lift the kining kuana kining ato ang curfew sa mga kuan for the major activities. So muna nga open gyud ato ang kuan ang ato ang mga kaigsunan, di pamilya, barkada nga mo join gyud sa ato ang celebration karon usab nga mas kining bibog ato ang masaksihan ang giandam sa lokal nga pangamahanan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Nya aside from that, Sir Marky, sa ato ang launching tomorrow, way pagyutag mga activities nga sunod-sunod na ni right after tomorrow. Sunod-sunod no? na ni siya. Taman August 31. Taman August 31. So muna angay atangan. I think aduna po'y gamayng changes, Sir Marky, for the record lang kay base niya matingalang ato ang mga kaigsuunan. Yes. Kining labi na sa ato ang Agro Fair, no? Yes, sa Agro Fair and Garden Show, no, natay gamay nga changes ani. So nakabutang man sa atong calendar August 1 to 31, but it was changed to August 8 to 31. So hopefully next week nato makita na nga to mga no, atong fiesta sa kaumahan sa atong Gaston Park, no, agikan pagid sa atong mga mga kaigsuunan nga mga mag-uuma, of course ang ilahang mga produkto atong ma-display diha sa atong Gaston Park, and of course sa atong mga higala pod, no, nga mga kauban diri sa Dakbayan nga kana mga
landscaper, Yes, mga yes. talamnon, nga ato pong ma-plaster diya sa Gaston Park. So again, no, gamay kaayo nga pagpasensya sa mga katahon kay basin natin alam mo nga medyo August 1 ka na namingaw pa man ang Gaston Park. So it was changed to August 8 to 31. Alright, no? So mo na ang bayani nga atong opening karong August 8 usab sa ato ang Agro Fair. Then not just kining ato ang mga kaigsunan din sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga mo display dira but lakip na sab gikan sa atong mga kasilinganang dapit nga mo pasgarbo sab sa ilahang mga talamnon, no, nga pwede sab nato nga ma-avail labi na sa atong mga plantita ug plantito daghan gigay mo kapilian dira sa atong Gaston Park. And of course aside from that Sir Marky, additional usab nga kining Higalay core events nato ang kining second Cagayan International Dragon Boat Fiesta Race nga ipahigayon usab dira sa ato ang Isla de Oro. Yes, so this will happen August 9 to 11. 9 to 11. Yes, ang ato ang second Cagayan International Dragon Boat Race. So, but before that, no, kanang George, yes. ang ato mga activities karon daghantag mga activities nga international, national championship. So we expect nga daghan pod ang manganhi nga mga bisita nato sa Cagayan de Oro kay kani pod ang atong mga participants or mga athletes nga mo join ani nga mga activities. Uban pod biya nila ilang mga pamilya. That's right. Yeah, so dako pod ni siya no nga tabang pod sa atong dakbayan especially sa mga business o economic activity nato din sa dakbayan, and hopefully pag mangabot atong mga bisita ato pugid sila ma-welcome po din sa atong dakbayan. Ipakita gyud ang kining panaghigalaay gyud, no? Yes, so this is going to be big karon no ang atong second Cagayan International Dragon Boat Race sa itong Isla de Oro. So ato gyapon nang saksihan no kay enjoy gyapon kaayo na. That's right, no. Nya murag nahimo na kitang haba sa kining kuan ba na ilan na punta no sa kining Dragon Boat dinhi sa atong dakbayan gani ang ikapasigarbo gyud ta na nga kining ato ang team sa Carmen ning participate nagrepresent sa Pilipinas internationally dito sa China, no. So nga nga kini agi usab kini pagpakita kay murag kining og kanindot usab sa ato ang kining suba, no, kay kini gyud ang tinubdan pod sa kining civilization diri sa ang history og culture nato sa Cagayan de Oro nagid diha nagsumikat sa atong Cagayan de Oro River. In fact nagani Senate bill of acknowledging na atong ang Cagayan de Oro River as a heritage zone. Yes. So, dako jud kay na siya og part ang atong Cagayan de Oro River sa atong history og to what we are now. No, especially di ang trade and commerce sa unang panahon. Yes. And of course katong war, di ba, sa una napo din ha. And of course, natong pasalamatan no ang atong coordinator sa atong second International Cagayan International Dragon Boat Race, Sir John Asuncion, kay for the pila na pod ka tuig organize pod ni ang Dragon Boat Race. That's right, no. So ato nang kita gyud last year nga nagmalampuson adto na tay mga bisita gikan sa Malaysia ug uban pa mga nasod sa last year. So ato nang gi-anticipate nga mas daghan pa nga mga internationally kining acclaimed nga mga teams nga mosalmot usab sa ato ang Dragon Boat Fiesta Race karong umabot. So gani no sa ikingon pa ni Sir Marky nga kini dako gining tabang sa atong economic activity dinhi sa atong dakbayan. Saglit mo gasto man gini sila mag-shopping, mukaon, mo kining ato sa mga hotels, mo stay sa atong mga hotels, sa atong mga restaurants. So mo na nga ato po nang kuan Sir Marky, no, ato po na nga gipasidaan labi na katong adunay planong muanhi gyud sa atong mga kasilinganan nga mga dapit nga magstay diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro as much as possible. Early booking lang gyud karon dili mapunuan kay puno gyud August, di ba? So with this, no, and aside from that, ang ka-excited po sa ato ang mga kabarangayan kay lagi ato aning gipa-feel nga dili lamang diri sa sentrong bahin ang fiesta Sir Marky, no, but lakip na sab ang participation sa ato ang mga hinterland barangays ug sa kinatibukan sa atong 80 barangays nga ma-feel gid pud nila nga lakip sila sa kasaulugan sa ato ang fiesta kay ato ang ginintanan, no. So aduna tay gi-prepare usab nga Cagayan de Oro Fiesta sa Barrio, Sir Marky. Yes, ang atong Cagayan de Oro Fiesta sa Barrio, this will happen on August 16.
17 diya sa tong Don Gregorio Pilaes Sports Center. Yes. So ang masalmot na ang atong 80 jud no ka mga barangays no ato yung gipaling kamutan nga ang 80 ka barangays represented gyud sa Cagayan Carmen Cagayan de Oro Fiesta sa barrio. So larong Pinoy no, so ang ilahang pangdulaon tanan, so mag-enjoy gid ang mga kabarangayan ana. And then this calls also for unity no, and fostering kanang the spirit of kanang camaraderie and of course sportsmanship, and of course mag-ilalay gid ta mga Cagayanon through aning mga larong Pinoy nga atong i-organize. Ano to, pasalamatan nato ang atong liga ng mga barangay, and of course headed by Councilor Yan Lamlim, and of course atong Community Affairs Office. So kana. So, mo na, no? So, kay last year, grabe po ni ka Bibo dito kay lagi murag nabalik lang taw na tog unsay kining image ba, no? Sa kining fiesta kani adto kay childhood nato nga mga memories na nadumduman nato bata patakata gitong pangdulaon. Yes. Pisikalan kung pisikalan, no? So, Bibo kay ni dira, no? Daghan nga mga larong Pinoy ato masaksihan dira sa ato ang sports center. So, atangig pud na ninyo, and kini usab Sir Marky, no? Doon na po tayo kining invitational volleyball game nga ipahigayon usab sa ato ang convention center. Kung nata invited nga mga team ani Sir Marky. So our volleyball on tour on August 17 diha sa atong Aquilino Pimentel Convention Center. So atong masaksihan no ang ato ang Alas Pilipinas National Volleyball Team magdula. I guess nag-post lang po ang atong mga organizers on the ticket selling, ano, so I hope no kadaghan jud kayo gaga-grow gyud ang audience ang participation no sa kaning volleyball. So daghan na kaayo no excited o interested sa volleyball. So hopefully mga Cagayanons no nahitabo man ni last year, so ato gyapong suportahan no o ma-witness ta sa ato ang national volleyball team nga modula diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro on August 17. That's right, no? So, ano ba yan ni og sige, check out lang unya ang kining ato ang mga tickets kung asa ninyo dapita pwede nga ma-purchase usab, no? Alang sa ato ang invitational volleyball game dito sa ato ang convention center. And of course, kini usab Cagayan Festival Marathon gikatakda usab nga pahigayon karong Agosto 18, Sir Marky, no? Yes, so ang ato ang Cagayan Festival Marathon for the longest time part na sa atong mga core events, no, and organized by Circle Productions, and ang ilahang starting point will be the Centrio Ayala Mall. So as of to date, daghan na gid kaayo ng pa-register, and they're still open for registration. That's so right. We hope no kay para kuan pod aside sa mag-enjoy ta mag-jog, physical fitness. So kana gi-invite nato ang tanan nga mga interested, of course for family and friends nga gusto mo join sa ato ang Festival Marathon. Open pa ato registration. Yes. And kini first time ni sa Higalaay Festival usab Sir Marky kay murag na-add ni siya sa ato ang kining core events nga gipangandaman usab sa ato ang LGU, kundi nato ani siyang nasaksihan nga grabe ka successful, ug man grabe ang response sa ato ang mga katawhan kaniadto nakalabay nga bulan sa Disyembre niya. Ato ang gidala karon sa bulan usab sa Agosto ang kini atong Higalaay Pyro Musical or Higalaay Pyro Musical Fireworks Competition. Yes, no, so kani isa po din sa mga anticipated na mga core events sa atong Higalaay Festival, the Higalaay Pyro Musical Fireworks Competition. Kay we know nga pamilya-pamilya gid ang mananaw ani, kay especially ang mga bata, ganahan. Dili lang bata ang malingaw ani Sir Marky. Yes, malingaw gyud. So all ages. We have participating groups or kana mga contingents all the way from Manila pag came all the way from Manila no nga mag-join sa atong Pyro Musical competition. So let's mark our calendars on August 21. So wala mo kabala kay this is a holiday. Yes. So diha sa Rodel sa Circle lang ato ang Higalaay Pyro Musical Fireworks competition. Andam-andami og panghaplas inyong liog ana kay mag-steaming na lang yun. And of course, andam mga ato mga cellphones, mga cameras nato kay you need to capture the fun gyud. So once again, that's August 21 dira sa Rodel sa Circle. And speaking of August 21, Sir Marky, hapon buntag palandaan murag mugi ka na sa islang balay, tama na ni gabi kay dungan po dinhi sa ato ang motocross. Natay motocross competition ana buntag 8 to 5 p.m. So this is going to be a whole day activity diya sa Zone 5 Carmen and the Rodel sa Circle. So tabok lang dayon ta. So kanilang motocross
this is going to be the first time sa atong dakbayan, no? And kung nabantayan ninyo, last July, sa Carmen, na ay motocross competition, kay tao na they have 150 participants, but this time, this is going to be a national, national championship sa atong motocross. So, we expect more than 300 participants sa atong motocross. And mga malukop na gid ng entire lote din ha. So, daghan kay mananaw-ana, and pagagabi, lahos na lang sa Pyro Musical. That's right. So, ang holiday murag taas kay nga adlaw. Ang pangaway ka dito, masulit din niyo dito. So kana gyud daghan mo atangan ang ato mga katawhan. And of course, aduna pa usab kita ipahigayon nga sa tinuig gyapon nato no sa ika-13 na katuig ang kini ato ang Mindanao Fashion Summit ay agig pag-support usab sa ato ang mga designers, Sir Mikey. Yes, sa atong fashion industry. So this is going to be the 13th Mindanao Fashion Summit organized by our Oro Fashion Designers Guild. So kana atong lantawan diya sa Centrio Ayala Mall 22 to 24. And katong mga mahiligon gyud no sa fashion, sa mga creatives. So let's support no to come and witness sa atong Mindanao Fashion Summit. So nang atong mga famous nga mga designers din sa dakbayan sa Cagayan de Oro, and of course some of the designers po nga naa dinhi pod sa Mindanao. That's right. Yeah, sa atong Mindanao Fashion Summit. And of course ang kini kahinaman usab sa ato ang mga highlights sa ato ang fiesta activities, ang kining ato ang coronation night sa Miss Cagayan de Oro 2024 kun na kitay 20 ka mga kining image of kining young and kining empowered nga mga Cagayanon sa Sir Marky. Yes, no. So karon is first time also no nga naatoy 20 ka mga candidates for this year's Miss Cagayan de Oro pageant, and compared sa mga previous years ang atong Miss Cagayan de Oro karon represented gyud ang mga barangay sa 20 lugar nga na-participate. Walay mga barangays nga nagdubli atong mga nangakitaan last previous years nga tagtulo sa kabarangay karon gyud tagsa-tagsa sa kabarangay. So daghan gyud mga barangays ang nisalmot karon sa atong Miss Cagayan de Oro pageant, and ako po ning i-take no ang opportunity to also napunta mga pocket events ang Miss Cagayan de Oro aside lugar sa Coronation Night on August 24. Napunta preliminary competition. So this will be the swimsuit and evening gown competition on August 10. So at the SM Downtown event hall, and then the Coronation Night on August 24. In fact karon na napud sila mga series of activities. So kana atong kay ang Miss Cagayan de Oro karon ato gining ang atong aim ang yun no nga maka-represent pod sila sa national mga pageants. And of course we're not just aiming for the beauty and brains, but also these empowered women nga napod sila tagstag sa bit-bit nga mga advocacies, and of course a beauty with a purpose. That's right. We're like Sir Marky with a purpose. With a purpose. Beauty with a purpose. And of course, doon na po tayo guest performer ani Sir Marky sa ato ang Coronation Night nga angay sab nga atangan. Yes, angay sab atangan. But ato na lang ng kung ano no, at na-follow lang nato ang Facebook page at Miss Cagayan de Oro. Okay. I-announce na diha. Kinsa nga atong bisita. Kinsa ka nga to ang guest performer. Guest performer, no? Karong tuiga sa tong Miss Cagayan de Oro. And of course, aduna sa gihapon ang ato ang kining DepEd Rhythmic Field Demonstration Competition sa gihapon sa tinuig dito sa ato ang Sports Center. So, this will happen on August 25, Sunday, diha sa ato ang Pila Sports Center, ang ato ang DepEd PE Rhythmic Field Demonstration. So mga elementary, yung mga students ang mag-join ani. Actually sa DepEd naman tayo 10 ka districts, no? Sa ato ang mga eskwelahan sa dakbayan. So per district, per district, we have a representative per district. So hopefully we'll be expecting 10 contingents for this year's DepEd PE Rhythmic Field Demonstration Competition. So this is Sports Center. So daghan gyapon ani kay siyempre ang mga bata, mga mama, magdala magmama, magdala kay support bigyan sa mga bata, no? So nakitaan niyo sa dagan pa lang sa mga activities. So lahi gid siya, lahi ang target. Diverse kayo.
nga naay fashion, naay culture, naay for kaning gustong adventure, naay gusto nga para sa kanang atong mga kabataan. So kana pa ang gilantaw sa atong festival committee nga no ma-involve po na nagkalain-lain nga mga grupo, nagkalain-lain nga audience, nagkalain-lain nga interest. That's right. No, so no one is left behind mo na nga we rise kagayanon as one gyud nga kita gyud tanan usab malingaw usab sa ato ang Higalaay festival. O gaingon man ang kini usab the much anticipated street dancing competition nga ubay-ubay pod ang participate nato nga mga kabarangayan karon Sir Marky. Yes, isa gini sa close to my heart na street dance competition because last year ako man ang coordinator sa street dancing competition and we're so happy no nga na-change, na-bago siya, na-introduce na to ang street dancing competition that really depicts the history, the culture, and of course, the milestones and achievements of the city, and of course, our veneration to our patron saint, St. Augustine. And we would like to thank once again ang atong Department of Tourism, Region 10, our Regional Director, Ma'am May Onsuwan, and of course kang ARD Sir Yoyhong S. Medalya kay sila gid ang natabang put together with the Coryo de Oro sa pagmugna aning atong street dancing competition nga gi-introduce nato last year. We have the 9 basic Higalaay steps and hopefully ato gining ma-introduce pod sa atong mga kabataan sa atong mga tunghaan and ato lang yung request na pod sa ato ang City Tourism Council o sa atong konseho po sa Dakbayan no kay para at least sa bata pa lang daan kabalo sila sa mga Higalaay steps and para po interested na po sila when they grow up no mo join gid sa atong mga festival no mga street dancing competition kabalo na silang kana kay kabalo nako and of course kaning atong 9 basic Higalaay steps na ako pa rin pasalamatan ng atong consultant sa street dancing competition Sir Raul Prima no nga kanunay guide no for introducing these 9 basic Higalaay steps and introducing the new Higalaay beat. That's right. So, nanara ba tayo kamera karon Sir Marky? Niya, unsa man, ready for kuana? Dili ay. Basing later atong ipa-play ang atong instructional video. Dili pa di ay live Sir Marky. Dili lang. Wala ka naka-ready. Dili lang. Alright, so mo na no nga grabe ang evolution bitaw gid Sir Marky. In fairness, grabe ang evolution sa ato ang street dancing nga murag makita gid nimo nga kanang naagid sa core bitaw nga kining kagayanon nga mailag gyud nga ay and this year we have 11 contingents. So August 26 na siya no ang ato ang street dance parade will start 1 p.m. from the Rodelsa Circle. So passing through Vela Streets, so we have judging stations diha sa ato ang kiosko and of course the along Vela Streets and then hopefully 3 p.m. makastart as itong ritual showdown sa Don Gregorio Pelaez Sports Center. So we also would like to invite no ang atong mga barangay given naman gini ang atong 11 ka contingents na magdala man gini sa mga support groups yun. Aside from that, tanan open jud kay ni sa tanan mga kagayanons and hopefully last year no si Smart no pud sila gidala nga artista. This year na pud dadon nga artista pud si Smart but we will announce that one once it's final na gyud. So muna atangay og antabayani gyud in town. Speaking of kining guest performers og artists no gahapon gi-announce sa live ni Kagawa J. Rua Pascual nga na usay gidala si Yamaha Sir Marky no. So antabayani pod na siya kay lagi ubay-ubay gitag mga surprises pang ipahibalo no. Yes, sa atong Ginuman Fest pod actually si GSM nag-propose po siya sa city tapos sa mga artists po nga padad on. And of course August 27 sa atong talentado Cagayanon no. Sama is coming home. Yes. Tawa na nga atangi gid ninyo kay grabe ang pagpangandam, grabe ang kining ato ang gihimo gyud pag-extend nato no nga mahimo gyud malampuso no mahimong lingaw ang ato ang kining Higalaay festival karong kuan murag kuan gid siya jam-packed ang ato ang bulan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro no. And of course kining ato ang Higalaay Civic Military Parade and the float competition Sir Marky nga taga-tuig na sabtan nga ginahimo no. So ang ato ang Higalaay Civic Parade and Float Competition on August 27. So this will start 7 a.m. From we go back to our old route, no the 2019 nga route na will start from the Rodelsa Circle no ang ato ang starting point and will end at the Limkit Kay Mall diya sa tong Shopwise nga entrance. So no registration is still open until August 9. So katong mga
kaya naman tayo best marching bands Yes, for yes. our school. So, sa katong mga eskwelahan no nga gusto mo join sa ato ang mga mo part sa atong marching bands no para sa civic parade, still open for registration, so feel free to kuan lang come sa atong office sa City Tourism and Cultural Affairs office para sa atong mga entry forms. And for industries and civic organizations nga gusto pagid mo tambong no mo join sa ato ang civic parade, open pagid ang atong registration until August 9. Apil na sabang atong float competition. Yes, sa float competition, we are also inviting all our barangays, mga barangays, even schools, and of course, our mga industries, no, nga naa din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, and of course, mga private organizations, and company nga gusto pa mo salmot sa atong float competition, mas dagko ang atong prizes sa atong float competition karon. So, 500,000 ang atong first prize. So, we're still no open for entries no or registration for our float competition until August 9. So hopefully daghan gid mag-join sa atong mga float. But katong uban nga mga industries nga gusto mo butang og float nga di lang sila mag-compete, competing okay pud kaayo, open pagyapon kaayo. That's right. So taas-taas pa panahon. So bisitaha once again ang ato ang City Tourism Office dinhi sa atong executive building sa City Hall. And of course ang kini kung nahisgutan nato atong mga highlights, kini gyud ang pinaka-highlight no sa atong kapistahan niya. Kini gipaniguro gyud sa atong lokal nga panggamhanan nga kining morning ang kining adlaw ato yung gihinluan gipakantihan gyud nato to really kanang ang ato yung highlight nini nga ato ang Santos nga misa, and of course kining ato ang fluvial procession, Sir Mike. Yes, ang atong religious and fluvial procession. So our religious procession will start 4 a.m. along the main streets of the city, no? So, diha na ang ato ang religious procession, and then ang fluvial procession, we will start with the mass diha sa Makabalan. And then mag-start din after the mass ang ato na yung fluvial procession. So, daghan gyapon ta mga partners sa mga kabarangayan. And we also would like to invite not just ang atong mga barangays along the river, Cagayan de Oro River, but also kaning mga coastal barangays nga gusto mo salmot pod. And not just even coastal barangays, for those who are interested to also kanang celebrate with us, and of course sa atong fluvial procession on August 28. That's right. No kay as you mentioned earlier, George, dako kaayo og part gyud ang Cagayan de Oro River. I mean, mo gina siya ang ni-symbolize sa Cagayan de Oro no ang ato ang Cagayan de Oro River. So our honoring no and atong pag-venerate sa ato ang patron, and of course yung inahan Santa Monica og ang Birhen sa Kota. Kay na part mo na sa history sa Cagayan de Oro nga katong ang kuan pod ang apparition pod ni Birhen sa Kota. So kay fortress man sa unang panahon kaning ato ang Duo Park o Cathedral no nga kanang yung entire compound gyud. So kana dako jud kay na siya og kabahin ug ato pagpasalamat no, especially kita mga Cagayanon sa tanan nato no nga mga nakabot o mga na-achieve for the entire year no. And of course, tanan nang hitabo sa kinabuhi, good or bad, no? Ato ginang ipasalamatan no sa ato ang labaw nga mga kagagahom. And of course, giyahan sa atong patron. Yeah, that's right. No? So mo na ang kini usab dako sa atong pagpasalamat no sa Archdiocese sa Cagayan de Oro sa pag-support usab sa atong mga programs kay lagi ang Bishop Joe Kabantay. Kay lagi kining ato ang gipanghimo ang nakasentro nini ato amang yung patron tong kapistahan ni Senior San Agustin. Pagkagabi niya na aduna sa gi-prepare si Mayor Sir Martin, no? Ang atong Mayor's Night. So, natin mga padula, mga papremyo, and of course, featuring kaning local bands, kaning mga bisrak ba? Mga bisrak featuring Missing Philemon. So, on August 28, 6 p.m. diya sa atong Community Amphitheater. So, daghan ta mga padula o mga papremyo. So, please, I know, ang uban ana nabisi na gid sila mga tags sa kapanimala. Aside, kung dili manggaling nagpista sila, nabisi sila pamista. So, kuan lang kanang chill lang taga August 20. Lingaw gyud. Dili ka palabi kay sa kay kung mag-inom na pamista. So, kana lang ayaw mong kalimot August 28 gabi di sa atong Community Amphitheater ang atong Mayor's Night. That's right. Nato yung mga papremyo og mga padula. So tangan tana no dira sa atong amphitheater. So of course kini Sir Marky atong nahisgutan
core events pa lamang kato. Core events pa daghan lang. pa kayo nga to ang major, minor, other special events og nun man ato ang parallel events. So ato anang i-flash niya og makita usab na nila Sir Marky sa ato ang mga official Facebook pages mo na nga i-check out ganinyo. Kung wala ko nakakuan, we have 52 na gid ka book ka mga activities for the Higalay Festival. So daghan kino. Daghan kayo. So imagine na lang nato ang atong mga security groups, so pag-manage na to niya ang traffic, and especially kaning mga outdoor na to nga mga activities. No? So we have 52. Actually, in fact, karon George, daghan pa kay gaana sa opisina kay gusto pa sila mo take part sa atong kapistahan kung laka kung dito mahuman sa atong pagkuan sa atong billboard, sa atong pagplaster, and of course, before ko makalimot gid George, ang ato gid po mga sponsors for the Higalay Festival. Thank you kaayo sa atong mga partner industries no nga gusto gid mo salmot o mutabang sa tong kapistahan. Okay ra ba i-mention ako? Yes, go ahead Sir Marky. Yes, ang ato mga core sponsors no. Apple One Group, dagan kaayo kanin sang Apple One Group man ang mutukod pohon sa Radisson Blue, ang hotel dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. So thank you so much Apple One Group sa ato ang Talk and Text, PLDT, Smart and MWell, and of course Gaisano, dako kaayo contribution ng atong Gaisano dinhi sa atong kapistahan sa Higalay Festival. So dito to Sibulan Masters, si Palco, and of course Senator Bato de la Rosa no isa gyapon sa atong mga core sponsors sa atong A Brown, John Dorf, Nature Spring, Coca-Cola, and sa uban pa nato nga mga benefactors gid Limkit kay Mall no sa ilahang suporta Converge, daghan pud kaayo dito na mention na ba nako si dito, and of course Converge, daghan pud kayong salamat sa ato ang Nature Spring, Amlan no sa atong mga sponsors, and sa uban pa nato ang mga donors and benefactors for this year's Higalay Festival, daghan kaayong salamat. Jollibee na pala atong partner nato kana. So, ingon na gid ang kanindot Sir Marky ba no kay maski na nga to ang kining mga private entities ato ang mga industries nagits like ikag sa pagpakig partners ato ang LGU no sa atong kasaulugan. So daghan gid kayong salamat. Yes, i-flash naman na unya pero po mga sports activities di ba nas mga parallel nga mga events no. Go ahead, Sir Marky. And of course some of the activities kanang gi-organize pod sa Office of the City Vice Mayor Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez and kang Congressman Rufus Rodriguez no. Some of the minor activities no nga ilang organized po no ang Lambago Tree Planting Year 2, ang atong Kaon Tabay Season 2 celebrating CDO's culinary legacy, and of course ang atong Kanta Tabay vocal solo competition, and Sayaw Tabay no CDO Dance Festival. So of course sa ato ang mga major events na pod tay tinagbuan Cagayan de Oro Trade Fair tinagbuan 2024. And this will happen on August 17 to 10 at the Limkit Kay Mall, our prelude to Kumbira. And the Mr. Cagayan de Oro 2024 on August 18, and no as mentioned earlier ang atong motocross on August 21. Ang Higalay talentadong Cagayan mo niya kung gi-mention ganina someone is coming home on August 27 sa Higalay talentadong Cagayanon at Pila Sports Center. So ato ganing atangan mga Cagayanos no, and the Higalay Photo Contest and the Kahimunan Trade Fair. For the longest time po nag-organize po din sa ato ang Department of Trade and Industry. No atong pasalamatan no di OIC Regional Director Ruel Paclipan, and of course sa atong Assistant Regional Director Ma'am Almer Masiliones, and the Provincial Office Ma'am Jessie Abiar. So daghan kaayo din na ko tag sa una lang kay murag ilabihan gid ka mahapunan gid taan ko pa i-flash lang i-flash na to ni i-post actually posted na siya sa ato ang mga official Facebook pages sa Higalay Festival, sa ato ang City Information Office, atong City Mayor's kon Rolando Aoy official Facebook page, uban pa natong mga Facebook pages nga affiliated sa lokal nga pangamanan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ron usab nga mas magihan gyud ang ato ang mga kaigsuonan sa pag sa ulog nato pinagi sa ato mga activities nga giandam dinhi sa ato ang Dakbayan. With this Sir Marky, ang I know busy pa po kay kadaghan pa kay mga meetings, mga follow-ups and all. And of course limitado sa atong oras. By this time pangayoon namo ang imuhang parting statement, at the same time ay imuhang pag-invite nga to sa ato ang mga kaigsuonan to join us in celebrating Higalay Festival. Yes, once again George, daghan kaayo salamat no, and of course this is a venue, one of the venues pod nga ato mapaabot sa ato mga katawhan kung unsa ang ato mga giandam nga mga activities for this year's Higalay Festival, and ato lang no invite ang tanan to come
witness and enjoy all the Higalay Festival activities. And we also hope and pray for the cooperation of everybody, especially no nga ang atong mga activities ani daghan gid mga tawo man so kaakibat ani ato pong gusto nga ma-ensure nga safety no secured ang atong mga katawan, so cooperate no sa mga ginadili nga kuan sa ato ang security group no sa atong Cagayan de Oro City Police Office kay para mas smooth ug mas malinawan ang atong pagsaulog sa atong kapistahan. And of course ato pong gihangyo ang atong mga kasilinganan nga mga lungsod o mga dakbayan din sa Misamis Oriental, sa Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Camiguin, and of course, sa Tibok Mindanao, Tibok Pilipinas. No, we are inviting everybody to come to Cagayan de Oro, no, and visit and witness the Higalay Festival 2024, no, the friendliest festival. Then, and of course, gipanghimangno po nato atong mga katawan kung unsa man galing ang atong mga advisory, kung unsa ang ato ang mga ipang-share no nga mga activities for the Higalay Festival. Please like and follow the Higalay Festival Facebook page, and of course the Mayor the Rolando A. Uy Facebook page, and the Cagayan de Oro City Information Office kay diha no ang source sa atong mga information, and of course nga gusto nga ipaabot sa atong mga katawhan and ato yung i-share ang tanan. And don't forget the hashtags no, the hashtag friendliest festival, hashtag love Higalay, hashtag rise Cagayanan sa Swan, and hashtag Higalay Festival 2024, and of course, love CDO, love Higalay, love the Philippines. Alright, daghang kayong salamat Sir Marky sa kining pagbisita yung pag-update usab namo dinhi sa ato ang pagpangandam alang usab sa atong Higalay Festival 2024. So mao kadto naglangkob sa ato ang department focus karong bulanan niya. Sa sunod usab nato nga mga edisyon sa ato ang in focus ug naman sa ato ang mga programa diri atong i-highlight gyud ang ato ang nagkadiyang mga activities nga giandam sa atong lokal nga panggamhanan. Santa Bayani na, and watch out gaingon man i-like and subscribe ang ato ang og share ang ato ang mga official Facebook pages. Mo kadto ato ang department focus karong semana. Daghang kayong salamat once again ato nakauban ato ang OIC City Tourism Officer Sir Marky Halapadan og sa ngalan namang sa kinatibuk ang puwersa sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy, ug naman sa pagpangulo usab sa tong City Information Officer Mr. Ian Fuentes. Kini na namang si George Bacos, and salamat sa inyong pagpaminaw paglantaw hantod sa sunod gayong mayong adlaw sa tanan. Thank you, sir.